Hindi maiwasan ni Chantel na mapatulala sa imaheng nasa harapan niya. Nakita ko si Hector sakay ng kabayo, sa isang iglap ay bumaba ito mula sa kabayo at naglakad palapit sa kanya. He is wearing faded jeans and black long-sleeved shirt, bukas ang tatlong unang butones nito sa taas, giving her a view of his matipunong dibdib. "Where do you think you are going?" wika nito sa mapanganib na tono. Alam mo bang delikado sa panig na ito, lalo na sa mga hindi kabisado ang lugar na ito tulad mo. "You are more dangerous, Hector Tesoro," sagot niya. Really, he walked closer to her. Nararamdaman niya ang awtoridad sa bawat galaw nito at sa bawat katagang binibitawan nito. Ni wala siyang makitang bakas na naaksidente ito, the mighty and ruthless Hector Tesoro, "So you are trying to escape, ha? Hindi mo ako mapipigil sa lugar na ito, Hector," wika niya na sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa pangalan lang. "Wanna bet, Chantel, wala akong kasalanan sa pagkamatay ng mama mo." Nakita niya panandali ang gulat sa mukha nito na agad ding nawala at napalitan ng pagkamuhi. "Do not drag my mother's name here," wika nito na may tono ng pagkasuklim. "Lahat ng iniisip mo, ninyo sa nangyari ay hindi totoo. I am living at hindi mo ako mapipigilan," wika niya bago naglakad palayo dito. "By hook or by crook ay aalis ako." Walang makakapigil sa kanya, ngunit bago pa man siya makailang hakbang ay nahagip na nito ang braso niya. "Hindi mo alam ang daan na yan, Chantel." "Wala akong pakialam," she said hysterically. Pinagbabayo niya ang dibdib nito. "Gusto kong makalayo sa'yo." Wala siyang pakialam kung masaktan niya man ito, dala ng pinaghalo-halong emosyon ay walang tigil niya itong pinagsusuntok sa dibdib. Nang lumuwag ang hawak sa kanya ng binata ay mabilis na tumakbo siya palayo dito. Wala siyang pakialam kung papunta man saan, nais niyang makalayo sa lugar na ito, makalayo sa binata. "Chantel," narinig niyang sigaw nito. She heard panic on his voice. Lumingon siya dito and saw him running after her. "Tumingin ka sa daan." And she did, only to be stopped from running. Mga 3 hakbang mula sa kinatatayuan niya ay isang matarik na bahagi ng lupa. Sa ibabang bahagi nito ay isang mababaw na ilog, kitang-kita mula sa taas ang mga bato sa ilalim ng tubig. Nakaramdam siya ng hilo habang nakatingin sa ibaba ng matarik na lupa na may ilang metro din ang lalim. Naramdaman niyang hinatak siya ni Hector palayo sa cliff. "Are you gonna kill yourself?" Galit nitong paharap sa kanya. Ipinagbabawal ng papa sa kahit kanino ang paglapit sa lugar na ito mula nang may maaksidenteng malaglag sa parteng iyan, Chantel. Walang sino man ang nang-ahas na pumunta sa lugar na ito. "Ikaw lang," sigaw nito sa kanya. "And damn you, you scared me to death." Binawi niya ang braso niyang hawak nito. "Hindi ba at iyon naman ang gusto mo, mabayaran ko ang buhay na nawala sa'yo? Why, I can pay you with my own life," she said sobbing. Nang makita nitong umiiyak siya ay nagbago ang ekspresyon nito. Saglit na lumambat ang mukha ni Hector ngunit andoon pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. "You are upset, iuuwi na kita," sabi niya na ang tinutukoy ay ang rancho house. "That is not the home for me, Hector, gusto ko nang umuwi. I don't belong there, I don't belong here," pakiusap niya habang umiiyak. "I know, because this is where you belong," anya, niyakap siya nito ng mahigpit. Right. She was upset. Mula sa natuklasan kay Nana Felisa. Sa kaalaman na parang may kasalanan siya sa pagkawala ni Doña Dolores. Naiinis siya sa pagtrato sa kanya ni Hector nitong mga nakaraang linggo. Lahat ng insulto na natanggap niya mula sa kanya, sa pamamagitan ng pag-iisip ng pinakamasama sa kanya. Ngunit bakit ganoon? Sa ginawa nito ay unti-unting hamupa ang pakiramdam niya. Nararamdaman niyang hinahaplos nito ang kanyang likod. Na-worry ay isa siyang bata na pinapatigil nito sa pag-iyak. Maya-maya ay unti-unting nakaramdam ng kapayapaan si Chantel sa bisig nito, sa bisig ni Hector Tesoro. Habang nakasubsob siya sa dibdib nito ay naramdaman niya ang labi nito sa tuktok ng ulo niya. Marahan ang ginawa niyang pagtingala dito. Para lang mapatda. Only inches away from her lips ay ang mga labi nito. She found him looking at her with desires in his eyes. At hindi kailangang maghintay ni Chantel, Hector claimed her lips in an instant. Sa pagkakataong ito ay ibang uri ng halik ang iginawad sa kanya ng binata. Marahan, hindi nagmamadali, worry ay hinihikayat siyang tumugon dito. And she did, gumanti siya sa paghalik nito. He was kissing her with such intensity na hindi niya kayang pangalanan. He was tasting bawat sulok ng labi niya, ang paghalik sa kanya na nagpasiklab ng libu-libong apoy sa loob niya. Was it her moan that she heard? Okay Hector, she was not sure, ang tanging alam niya ay ang mga labi nilang magkalapat.
Lumalim ang mga halik nito, hanggang sa maramdaman niyang may tumutusok na sa likod niya. She opened her eyes and found herself lying on the grass, him on top of her. Kung paanong nangyari ay hindi niya alam, nadadala siya ng sensasyong idinudulot nito sa kaibuturan niya. Dala ba ng pag-iyak at pagtakbo kanina kaya hindi siya makatanggi sa ginagawa nito? Chantel, he uttered her name while kissing her. She felt his hand on her side, caressing her, touching her gently with a stroking movement. Until it reached her right chest. Napaigtad siya sa ginawa nito. Hector. He kissed her again, kung anumang pagtutol ang gagawin niya ay inilipad na ng hangin. Nakaramdam siya ng lamig matapos nitong buksan ang ilang butones ng kanyang blusa, exposing her chest to him. From her lips ay bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg, kissing and giving her tiny bites on it and on her shoulder. Hanggang sa mapasinghap siya nang maramdaman ang mainit nitong labi sa kanyang dibdib. Akma siyang kikilos ngunit naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod, unhooking her brassiere. Oh, daing niya nang pakawalan ni Hector ang kanyang dibdib. You are so beautiful. And damn, I cannot stop. I won't stop, Chantel. Wika nito sa tonong nahihirapan, ayaw din niyang tumigil siya. Gusto niya ang sensasyong ibinibigay nito sa kanya. Pero dito, lahat ng matitinong kaisipan kay Chantel ay tinangay na ng hangin. Nagpaubaya siya sa lalaki, leaving no inhibitions, walang ibang mahalaga sa kanya ngayon kundi ito. Ang ginagawa nito, the lips that was kissing her, his hands that were exploring her body, at ang init na binubuhay nito sa kanya. Naramdaman niya na lamang na ibinaba nito ang kahuli-hulihang saplot ng kanyang katawan. Hector, wika niya ng pagtutol, alanganing luminga sa paligid. No one is allowed to come to this part of the ranch. Chantel, ikaw lang ang nang-ahas na pumunta dito, he said, amused. Kahit na naputol ang protesta niya nang maramdaman muli ang mga labi nito sa kanya, shutting her up, she felt him spreading her legs, nudging them with his hand. Lahat ng pag-aalinlangan niya ay nakalimutan na ni Chantel, she was focused on the thing that she felt down there. As he starts entering her ay mahigpit na napahawak siya sa mga balikat nito, the pain swept in, hindi niya mapigil ang masaktan, it was her first time. Tumigil si Hector sa alitan, dagling huminto si Hector sa ginagawa and looked at her, pain is flushed on her face. You are, hindi nito natuloy ang sasabihin, damn, he said as he burrowed his face on her neck, she felt his lips kissing her on her neck, until it moved to her cheeks, na worry ay inaalis ang sakit na nararamdaman niya. She closed her eyes as he kissed her again on her lips. Tinutudyo-tudyo nito ang labi niya, urging her to respond to his kisses. Sa huli ay natagpuan niya ang sariling tumutugon ulit sa binata. She felt relaxed again, the pain suddenly subsided, and when Hector felt her being calm, he started to move again on top of her, this time with gentleness. She moaned on his kisses as she felt him entering her, she felt pain pero meron ding pinaparamdam ang binata na bago sa kanya, at mas nangingibabaw yun. Until she was urging Hector to move, his pacing started to change, it was swift but with gentleness. Until she felt like exploding, and he was there to come with her, pareho nilang naabot ang sukdulan na tanging mga puno ng nyog at mga halaman ang saksi. She watched him from behind, nakatayo ito patalikod sa kanya at nakatunghay sa ibaba ng cliff, katulad sa isang haring nakayuko sa kanyang mga nasasakupan, hindi niya alam kung anong iniisip nito pagkatapos ng naganap sa kanila. Dahan-dahan ang ginawang pagupo ni Chantel, she felt pain and discomfort between her thighs, inayos niya ang sarili at ibinalik mga kasuotan sa kanyang katawan. Gusto niyang maiyak, how come she acted so wanton, hindi man direkta ngunit parang pinatunayan niya lang ditong mababa siyang uri ng babae, giving herself so easily sa isang lalaki, ang kaibahan lang, she is a virgin, was a virgin. Napabuntong hininga siya and looked around her, never in her wildest dreams na naisip na maipapagkaloob niya ang sarili sa unang pagkakataon sa ganitong klase ng lugar, at sa lalaking labis pa ang galit sa kanya. Ibinalik niya ang tingin dito at nagsalita, siguro naman ay bayad na ako sa utang ko sa iyo. Marahas itong lumingon sa kanya, nagbabadya ng galit ang tinging ipinukol nito sa kanya, but she does not mind, ito ang paraang naisip niya para kahit papaano ay maibangon ang sarili. Kasama pa ang interes, dugtong niya, kahit sa angkasa ay alam mong mahal ang presyohan sa mga birhen, and I was a virgin, puno ng panunuya niyang wika. Nagigting ang mga panga nito, pinaniwala mo akong may nangyari sa inyo ni Papa.
Dahil iyon ang inilagay mo dyan sa isip mo, sambat niya dito, "You have accused me without even listening to my explanations." Tumingala si Hector, unable to say anything. Nang hindi ito tumugon sa kanya ay tumayo siya at pinagpegan ang katawan. She was hurting down there, ngunit pakiramdam niya ay mas sumasakit ang dibdib niya. "Goodbye, Hector," lumingon ito sa kanya ngunit hindi nagsalita. Alam niyang sinusundan siya nito ng tingin habang naglalakad palayo. Sinundan niya ng tingin si Chantel hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Muli siyang tumingala sa langit. "What have I done? She was a virgin when he took her, and God, owning her felt so right, thinking that he dinala siya dito, sa pinaka hindi komportable na paraan. Pero ang satisfaction na naramdaman niya ay hindi may kukumpara sa kahit sinong babaeng naikama niya noon sa pinakamahal na hotel na kayang-kaya niya. Kay Chantel lang siya nakaramdam ng ganito. Ang pagkuha sa kanya ng isang beses ay hindi sapat, gusto niya ulit siya at muli. Pero nasuntok niya ang pinakamalapit sa kanya na puno ng niyog. Wala siyang pakialam sa dugong umagos mula sa kanyang kamay. All he wanted was to get even with her. Gusto niya ay pagbayarin ito sa pagkawala ng kanyang mama, maghayganti sa pagkasira ng pagsasama ng kanilang mga magulang, at ngayong nakasama niya ito at nasembatan sa inaakalang kasalanan ng dalaga, bakit hindi siya masaya? A realization hit him. Is he falling in love with her? Pagka-uwi sa bahay rancho ng mga tesoro ay agad na inempake ni Chantel ang mga gamit. Gusto niyang umalis at wala siyang pakialam sa sasabihin ni Hector. Sapat na ang mga sakit sa kalooban na idinulot nito. Ang pagkakaloob niya ng sarili dito ay sobra-sobra ng kabayaran para sa kasalanang hindi niya ginawa. Mula pa kanina ay hindi pa ito umuwi, at gusto niyang umalis habang wala ito. She cannot take one more confrontation with him. Isinara niya ang zipper ng traveling bag nang mailagay niya ang mga damit. Pumasok siya sa banyo para kunin ang ilang personal na gamit and went back to the bedroom. Pagkalapit sa bag ay binuksan niya ang zipper ng isa pang compartment nito para ilagay ang mga gamit na kinuha niya sa banyo. Ngunit napatigil siya nang may nakita siyang kung ano sa loob nito. Ang diary ng kanyang ina. Nadala niya pala ito. Napaupo siya sa kama habang tangan-tangan ang diary. Mababago ba ang tingin ni Hector sa kanya kapag mabago nito ito? Napangiti siya ng mapaklap. What for? The damage has been done. At habang buhay niya nang babaunin sa alaala niya ang minsang pagdaan ng isang Hector Tesoro sa buhay niya. Napabuntong hininga siya bago ilinapag ang kwaderno sa night table. Muli niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Iiwan niya ang diary. It is for Hector to read. Pagkatapos masiguro na ayos na ang mga gamit niya ay bumaba na si Chantel. Nagulat pa si Nana Felisa pagkakita sa kanya. "Paalis ka ba, Hiha?" "Nana, ano hubang maaari kong sakyan kahit papunta lang sa may highway?" "Saan ba ang tungo mo?" tanong nito. "Kailangan ko pong bumalik sa Maynila, emergency lang ho." Pagdadahilan niya dito, "Aba, alam na ba ito ni Senyorito Hector? Nagkita na kami kanina sa niyugan," she said. Muli ay naalala niya ang naganap kanina. "Nabanggit ko na ho sa kanya." Kung ganoon ay tamang-tama at andyan pa si Roldan. Tukoy nito sa tauhang nagmaneho sa kanila kanina papuntang niyugan. Sa bayan ang punta nun at mag-withdraw ng pampasweldo para sa mga tauhan ng rancho. "Maiging sumabay ka na. Ipapahatid kita sa kanya sa terminal." Nakasilip ng pag-asa si Chantel. Nginitian niya ang matanda saka nagpasalamat dito. Pagkatapos ibilin kay Roldan na ihatid siya sa terminal ay nagpaalam na siya kay Nana Felisa. Lula ng pickup truck ay umalis na si Chantel ng Rancho Tesoro. Mula sa side mirror ng sasakyan ay unti-unting lumiliit ang bahay rancho habang palayo sila dito. This is what she wanted, ang makaalis sa lugar na ito, makalayo dito. Makalayo sa taong walang ginawa kundi ang ipamukha sa kanya ang kasalanang hindi niya ginawa, makalayo kay Hector Tesoro. Ngunit bakit ganoon? Bakit ang bigat sa dibdib niya ang pag-alis? Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang umuwi si Hector sa bahay. He spent the rest of the afternoon at the cliff thinking of what happened between him and Chantel. Pagkatapos maibigay ang kabayo sa isang tauhan ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Tahimik ang buong bahay. Nana Felisa must be in the kitchen, cooking for dinner. Pumanhik siya sa itaas. Kung may isang bagay na kailangan niyang gawin ngayon, iyon ay ang maligo, dahil ang init na naramdaman niya para kay Chantel ay patuloy pa rin sa kanya. He was about to enter his room nang mapalingon siya sa silid na inookupa ni Chantel. Nasa loob kaya ito ng silid niya? He walked towards her room. Akmang kakatok siya nang mabitin sa ere ang kamay niya. Anong sasabihin niya dito? Ngunit sa huli ay itinuloy niya pa rin ang pagkatok. He needs to talk to her.
linawin ang ilang bagay dito, kung nagkaroon nga ba ito ng relasyon sa ama niya. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat para dyan, tanong niya sa sarili, inakusahan na niya ito nang wala man lang maayos na paglilitis. Nang walang sumasagot sa loob ng kwarto ay pinihit niya ang pinto pabukas, no one is inside, wala si Chantel. Naglakad siya papasok para bang naamoy niya ang bango nito sa kwarto, lumingon siya sa banyo. Bukas ang pinto nito at mula sa kinatatayuan niya ay nakita niyang walang tao sa loob. Akma siyang lalabas na ng silid nito nang madaanan ng tingin ang nakapatong sa night table nito. Naglakad siya palapit dito kunot noong dinampot niya ang kwadernong andoon, the cover of the notebook was faded and creased, but he is sure that it is well kept. Binuklat niya ito, napaupo si Hector sa kama habang hawak ang kwaderno. It was a diary, iyon ang nakasaad sa unahan nito, but it could not be Chantel, kung ang pagbabasehan ay ang petsa ng araw na unang sinulatan ang diary. February 27, 1993 mahal na tala-arawan. Ito ang unang beses na nakapunta ako sa napakalaking rancho na tulad sa pinapasukan ni Ate Rosario. Kailangan kong sumama sa kanya ngayon, huling taon ko na sa kolehiyo ngayong pasukan na darating, at sa dami ng kinakailangang gastusin, ay kailangan ko ng tumulong kina inay at itay sa gastusin. Panimula ni Hector sa pagbabasa, taong 1973, bilisan nyo naman ang lakad Delphine at Veronica, hindi magkandaugagang wika ni Rosario, baka maunahan pa tayong makauwi ng senyorito, kailangan ko pang tumulong kay Ate Felisa sa paghahanda sa muling pag-uwi ng senyorito. Heto na, ate, saad ni Veronica na binilisan ang lakad para makaagapay dito, pinsan niya si Rosario, matanda ito sa kanya ng 5 taon, halos mahigit 3 taon na itong namamasukan sa ranchong pupuntahan nila. Huling taon na niya sa kolehiyo ngayong pasukang darating at nakiusap siya sa kanyang pinsan na kung maaari siyang mamasukan, kahit ngayong bakasyon lang sa amo nito, makatulong man lamang sa pangmatrikula niya ngayong darating na enrollment. Nagkataong nangangailangan ng dagdag na tao sa rancho, ang balita niya ay pauwi ang amo nitong nag-aaral sa ibang bansa, kaya laking pasasalamat niya nang kunin siya ng pinsan. Kasama din nila si Delphine, kababata niya, na nais ding magkaroon ng extra ngayong bakasyon, ipinasok ito ni Rosario sa koprahan. Ang bagal kasi ni Delphine, daig pa ang dalaga kung gumayak, irap niya sa kababata na napakamot na lamang sa ulo. Alam mo namang gusto ko laging maging makisig sa harap mo, Veronica, commendat pa ito sa kanya. Veronica rolled her eyes upwardly. Matagal nang nagpapalipad hangin sa kanya ang kababata. Ngunit hindi niya kayang tumugon sa pagtinging inaalay nito. Wala siyang espesyal na nararamdaman sa binata, maliban sa kaibigang pagtingin lamang, kapatid pa nga kung tutuusin. Ang pamilya nito ay matalik na kaibigan ng pamilya nila. Alinang sasagot siya sa banat ng binata ng isang rumaragasang sasakyan ang nagpalingon sa kanya sa likuran. Isang magarang sports car ang walang habas na tumatakbo sa hindi sementadong daan, hindi ba at parang alangan naman ang sasakyang iyon sa lugar na ito. Naramdaman niyang hinatak siya ni Delphine sa braso para itabi sa gilid ng daan, dahil sa uri ng pagmamaneho ng sasakyan ay maaaring mahagip si Veronica. Sinundan na lamang nila ng tingin ang ngayon ay papalayo ng sasakyan na nang iwan ng alikabok sa daan. Aba at hambog ang isang iyon. Saad ni Delphine sabay titig sa kanya, ayos ka lang ba, Veronica? Tumanggaw siya sa binata ngunit ang mga mata ay nakatitig pa rin sa daan kahit hindi na matanaw ang sasakyan. Malamang na ang senyorito na iyon, Veronica. Ngayong umaga ang dating noon. Dalian niyo na, wika ni Rosario na nagpatiuna na sa paglakad. Iyon ba ang senyorito ng pinsan mo? Aba at parang hari at makasarili sa daan, hinaing ni Delphine. Siniko niya ito sa tagiliran. May makarinig sa iyo, magiging amo na rin natin siya, Delphine. At saka pag-aari niya naman nga itong rancho, hindi ba? Sagot niya at sumunod na ng lakad sa pinsan. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa bahay ng mga tesoro. Humahangang napasinghap siya pagkakita sa ancestral house ng mga ito. Nakilala na rin nila si Dolores, isa sa mga katiwala roon. Kasalukuyan silang nasa kusina at naghahanda ng tanghalian. Siya ay nagboluntaryo na tumulong sa pagluluto ng kare-kare. Habang si Delphine naman ay isinama ng isang tauhan sa koprahan para ipakita ang magiging trabaho. Nakita namin sa daan ang pagdating ng senyorito, Ate Felisa, wika ni Rosario na iniabot sa kanya ang gulay na sahog sa niluluto. Dumricho ang senyorito sa koprahan. Alam mo naman iyon na malapit sa mga tauhan ng rancho.
Hindi pwedeng hindi niya kumustahin ang mga iyon sa tuwing nauwi siya rito, wika nito bago siya balingan. Nangingiti si Corazon na pinagmamasdan siya habang nagluluto. Mukhang gamay mo ang kusina, Veronica, puna nito. Nilingon niya ito at nginitian. Natuto ho ako sa inay at itay. Maigi yan at nang may makatulong ako dito sa kusina sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos maluto lahat ng putaheng ni-request ng amo ng mga ito, ay dinala nila ang mga iyon sa koprahan. Nais ng bagong dating nilang amo na magkaroon ng masaganang tanghalian sa koprahan kasama lahat ng trabahador. Sa koprahan ay nakita nila muli si Delphine. Nakilala ko na ang amo natin, Veronica, wika nito na tumingin sa kumpulan ng mga trabahador. Hinayon ni Veronica ang tinitingnan ng binata. Mula sa grupo ng mga mangkokopra ay masiglang nagsasalita ang isang lalaki. Nakangiti ito habang may ikwenekwento sa mga kaharap. Lahat ng kausap nito ay may paggalang na nakaharap dito. Na sa worry ay matiim na nakikinig sa nagsasalita. Nabitin ang gagawin niya sanang pagsagot sa kababata. Matiim na napatitig siya sa lalaking tinutukoy nito na amo ng pinsan niya. He was wearing a black polo shirt na nakapaloob sa pantalon nito. Meron itong matangos na ilong. And has a strong jawline na para kay Veronica ay nagdagdag sa karakter ng binata. He also has a broad shoulder. Kayumanggi ang kulay nito sa kabila ng ilang